Magandang araw muli po, magbabalik Coach Oli News PH. Huwag po kakalimutan sana i-like nyo po agad itong video na ito pagkapasok nyo pa lang. Kasi it's very important na nakalike kayo dito nang sa ganun mas kinakalat ni YouTube. So lambing-lambing lang, i-like nyo po agad itong video na ito at sana sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po kayo dito sa channel ni Coach Oli News PH. Ito po ang magiging topic natin ngayon. Torre, tatakbo sa 2028. Ano naman kaya tatakbuhin ng nito, taon to? Biktima ng adik at NPA dumadami. At Grijaldo gumante kay Abante at kay Dan Fernandez. Ayan, sarap ng buhay. Okay, hindi ko na po pagtatagalin. Diretso na po tayo agad sa topic natin dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito, pag-usapan natin ng sikat na si Torre. Bumisita sa Commission on Human Rights ngayong umaga si PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Oscar Oida. Oscar? Yes, Rafi, dumalo nga kaninang umaga sa flag raising ceremony ng Commission on Human Rights, si PNP Chief Police. Andun pa, tingnan nyo. Andoon yung picture. Nakalagay doon si Torre sa likod. Sige. General Nicolas Torre III. Ayon sa CHR, ito raw may tuturing na makasaysayan pagkat si Torre daw ang kauna-unahang hepe ng Philippine National Police na dumalaw sa kanilang tanggapan. Yeah. Yung pinagmalaki pa. Okay? Si Torre daw ang kauna-unahang dumalaw na Chief PNP. Chief. Sabi nga ni Banat by Chief. C-H-E-A-P. Chief PNP. Kahit chief to si Torre. Nakuha lang niya yung kanyang promotion. Hindi naman based on sa merito. Kung hindi sa illegal na mga ginawa niya kay Pastor Kibuloy at kay Tatay Digong dahil sa pagsipsip niya kay Marcos. Hindi po proud ang mga pulis sa iyo. Mga kabaro mo, hindi po proud sa iyo. So dumalaw diyan sa human rights. Proud ka pa. May purpose po. Bakit siguro hindi dumadalaw yung ibang mga chief PNP diyan? Diba? Sa katunayan nga may problema pa nga yan . Ito yung human rights na yan kay Tatay Digong. Diba? Stage ang alam nyo, may sinabi si Torre. Okay? Ano sabi ni Torre? Paramihan ng huli. At sabi niya, yung promotion depende sa huli na gagawin ng mga pulis. Kailangan may affidavit. Hindi lang basta huli, may affidavit. At yun ang titingnan para ma-promote. Paano nga naman? Na-promote siya dahil kahuhuli. Regardless kung yung nahuli niya ay ginawang tama. Regardless kung yung nahuli ay sumunod sa due process. Basta inutos, gawin. Whether legal or illegal, huwag ka na mag-isip. Basta sumipsip ka sa amo mo. Ganyan ang gusto niya naman gawin sa mga tao niya. Basta manghuli ka. May affidavit. Promoted. Yun ang usapan dito. Di ba? Anong gagawin nito? Uutusan niya, huliin mo si ganito, huliin mo si ganito. Yung pinagawa sa kanya ni BBM, papagawa niya sa tao niya. Basta sumunod lang kayo. Di ba? Yun siya . Saka na pag-usapan. Ngayon yung sinabi niya I was in front of them nung sinabi niya to kay Attorney Torion. Papasok kami sa ayaw sa gusto niyo. Doon na lang kayo magpaliwanag o magreklamo kayo kung gusto niyo, basta papasok kami. Dahil kini-question. Wala yung pangalan ni Pastor doon sa warrant of arrest. Pero ang hinahanap si Pastor. Tapos nag-stay doon. Yan po ang utak ni Torre. Yan yung sinasabi ko. Tapos, dumikit siya dyan, yung human rights nagrereklamo kunwari. Arte, di ba?
O baka naman hindi susunod yan yung mga yan at malalabag ang karapatang pantao. O ngayon, magkasama sila. 'Di ba drama? Pinuri ka, una-unahang dumalaw. Yung picture niya andun pa. 'Di ba? Bakit? Kasi nakalaban ni Tatay Digo ang human rights. Kasi itong mga 'to pinagtatanggol yung mga adik. Instead na sinusuportahan yung mga pulis ni Tatay Digong na sumusolusyon sa mga problema ng adik at NPA. Ay anong ginagawa ng human rights? Para tila di umano. Dilawan, pinklawan. 'Di ba? Ang tono ng human rights na yan ay same ng tono ng mga dilawan ng mga NPA, ng mga pinklawan, ng mga komunista. Hindi ko sinasabing ang dilawan ng NPA, kayo po ang manghusga, hindi po ako. Hindi ko po sinasabi yung pinklawan ng mga komunista, hindi po yun ang ibig ko sabihin. Pero kung ganun ang paniwala nyo, bahala kayo. Pero sinasabi ko lang dyan, iisa sila ng tono. Ang ipinagtatanggol yung adik na nanggahasa. Bakit napatay? Instead na ang pinagtatanggol yung nagahasa. Anong pinagtatanggol kung sino-sino? Instead na yung mga pulis na nangangamatay dahil sa mga NPA. Dahil sa mga rebelde. Di ba? Alam naman natin ang naging issue nila ni Tatay Digong and yet eto sila magkakampi. Bata ni Marcos at ang human rights. Hindi ko alam kung bata ba ito ng dilawan o pinklawan. Isa tono nila eh. Nagsama. Joint force. Magandang sinyalis umano ito sa mas maayos na pagtutulungan ng kanilang mga ahensya sa pagpapatupad ng isang layunin. Ano ang layunin ninyo? Hulihin ang mga Duterte? Hulihin ang mga malalapit kay Duterte? Gipitin ang mga kaibigan ni Duterte? All about Duterte, pasamahin? Vlogger ni Duterte, masama? Fake news peddlers? Partikular sa pangangalaga ng karapatang pantao sa gitna ng kanilang pagganap sa kanilang tungkulin. Sa kanyang talumpati, tiniyak naman ng PNP chief na bagamat mas magiging agresibo sila sa panghuhuli ng mga kriminal, titiyakin naman daw nila na di ito magbibigay daan sa anumang pang-aabuso. Eto, papaalala ko lang, baka nakakalimot kayo. Naalala niyo yung kalbong nag-road rage na naglabas ng baril sa isang bisikleta? Doon lang nagsimulang nakilala to. Nobody naman to si Torre eh. Diba? Pinapreskon niya yung nag-road rage. Umani ng batikos. Pinuri ko pa siya to at that time. Bakit? Nag-resign. Ang sabi ko, ganyan. Hindi kapit to ko sa posisyon. Hindi kaya, kasi panahon ni Boying yun, kapit sa posisyon. Kapit patalim sa posisyon, puro kapal pa ka na nagagawa eh. Yung pala mas masahol tong mama na ito. Kunwari lang, hindi kapit sa posisyon. Ano style nito? Hanggang 2028, tandaan nyo tong sasabihin ko. Ito magiging style ng mama na ito. Mahilig to sa press con. Mahilig sa interview. Mahilig sa camera. We were there. Bibigyan ko kayo ng magandang halimbawa. Nung siege, at the first day na nandoon siya, I will not forget this. Sinabi ko to kay Boss Dada. Sabi ko, boss, si Torre, mahilig sa camera. Paano ko na-observe yun? Kasi nagkahiwa-hiwalay po kami. Tapos, nung pumasok si Torre, pumasok din ako.
Iilan lang po ang nakapasok doon kasi masikip. Anong sabi? Magsama ng taga SMNI. At ako po yung nakasamang pumasok. Hindi ko alam kung yun yung mga tirahan ata ito yung mga babae doon eh, no? So masikip yung daan at syempre private yun eh, may mga nakatira doon. So umikot kami. Sumama ako. Tapos lumabas. Tapos umikot siya ulit. Nagsisigawan na yung mga tao doon. Hoy! Tore! Kagagaling mo lang dito. Ano mo sagot ni Tore? Hindi, nakita ko si Pastor. Tumago sa dingding. Yung sinabi niyang yon, na-captured sa camera. At hindi ko na makita kasi naka-live ako noon eh. So I'm sure na-captured at nakuha nung mic ko yon. Tapos sinabi ko kay Boss Dada. Sabi ko, yung sinabi ni Tore na nadinig ng mga taga kay OJC na nakita daw niya si Pastor tumago sa dingding kaya umikot siya. Alam mo in reality, gusto lang niya yung attention na nakukuha niya. Dahil maraming naka-video, maraming naka-vlog. Hindi pa natapos doon. Pagkalabas niya, dumating na sila Boss Dada. Pumasok ulit. Pumasok ulit. Yung sinabi ko kay Boss Dada, napatunayan niya. Kasi ilang beses siyang paikot-ikot doon, sinusundan. Mukhang camera tong mama na ito. Doon pa lang sa road rage, yun ang purpose niya eh. Yung pala, may agenda. Gusto niyang mapuna. Gusto niyang ma-TV. Yun nga, napuna siya ni Marcos. Nabigyan siya ng assignment. Ayan. After a few moments, PNP chief na siya. Yaan po si Tore. Yaan ang kwento niyan. Hindi ko po narinig yan. Na-observe ko po yan sa siege. He wants attention. Kasi yun yung first day eh. Tinututukan na siya ng camera. Di ba? And then after that, marami na sumunod. Until maging PNP chief siya, ayan pa rin. Nasa camera pa rin yung mama na yan. Kaya nga, may nagsasabing vlogger, posible itong tumakbong vice president or senador or maybe vice president ng gagawing team ng grupo ni Marcos. Hindi ako magugulat. Hindi ako magugulat doon. Nakikita nyo sa mamang ito eh. May pangarap. Jollibee to. Maniwala kayo, Jollibee ito si Tore. Anong Jollibee, Kotsoli? Bida-bida. Bida-bida to. Talagang lahat ng pwede siyang makuhanan ng camera. Tingnan nyo to. Papatunayan ko sa inyo. Until 2028, camera ng camera yan. Gagantimpalaan daw nila ang mga tapat sa serbisyo pero di raw sila magdadalawang isip na panagutin yung mga lalabag sa karapatang pantao. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida. Next topic po tayo. Eto, dumadami ang mga NPA at adik ngayong panahon ng gobyerno ni Marcos. So tingnan po natin ito. Meron pong pinost si Pulong Duterte sa kanyang page. Ayan, nakikita nyo naman at meron pang blue check. So babasahin natin unti-unti. Pahayag ni Representative Paulo Duterte. Ako po ay nananawagan sa lahat na naging biktima ng mga adik sa droga at ng mga teroristang miyembro ng New People's Army na magsalita na.
Eto alam natin, in the past, before manungkulan ang Duterte, specifically Tatay Digong sa Davao, kalat ang adik, kalat ang NPA. Nobody wants to go to Davao. Delikado dyan before. Kung hindi ka taga dyan at wala kang kakilala, huwag kang pupunta ng Davao. Nalinis po ni Tatay Digong yan. At pinatunayan ko, ako hindi po basta-basta naglalakad sa kalsada dahil alam nyo naman tayo ay maraming galit din sa atin dahil tayo political vlogger. Pero sa Davao po, pwede kang maglakad ng hating gabi. Very, very safe. Yan po ang nagawa ni Tatay Digong sa tulong ni Senator Bato. Na-eliminate ang droga, na-eliminate ang NPA na nararamdaman, na nakikita mo at napapamuhay. Hindi yung katulad na sinasabi nitong sila Torre na kino-compare niya yung sarili niya na si Bato nga 1-star naging PNP chief. Hindi po, hindi lang yun ang sukatan. Si Bato may napatunayan. Nahinto kasama si Tatay Digong ang droga at rebelde komunista sa Davao. Ikaw, Torre, anong napatunayan mo bukod sa presscon? Wala. Meron kang aresto, illegal. Meron kang aresto, kidnapping. Meron ka bang masasabi, Torre, na nahinto mo ang droga sa nasasakupan mo? Meron ka bang masasabi, Torre, na nahinto mo ang NPA komunista sa nasasakupan mo? Anong sinasabi nyo mapayapa ngayon? Really? Saang part ng Pilipinas? Bukod sa Davao. Na pwede mong paglakarin yung anak mong babae ating gabi. Walang bodyguard, hindi delikado. Ang ordinaryong Pilipino, kaya mong paglakarin babae ating gabi. Hindi mababastos. Saan meron yan? Davao. Ginaya mo pa ang 911 ng Davao. Ang Davao matagal nang meron at epektibo. Bakit? Ang dami kong nakakausap. Even yung mga loko-lokong dayo, pupunta ron at manggugulo. Kasi nakakausap ko yung mga Grab drivers, sinasabi nila, isang tawag lang, andyan na. Ginaya rin ni Tory yan Sinubukan daw nila yung meron din silang 911. Halatang-halata naman, may may media. Halatang stage. Ipakita mo na talagang doon sa may nangyari, may tumawag na 9/11. Yung totoong senaryo. Hindi yung parang reenactment. Para kayo nagdadrama. Panahon na para hindi na kayo manahimik. Panahon na para mailantad ang tunay na kalupitan at panlilinlang ng mga kriminal at rebeldeng grupo na patuloy sumisira sa ating lipunan. Nananawagan na si Pulong Duterte. Yung mga naging biktima ng adik. Kayong mga pulis na napatay ng NPA. Yung mga kaanak ng mga pulis na napatay ng mga komunista. Rebelde. Mga adik, mapulisman, mapasundalo, mapa-ordinaryong Pilipino, magsalita na kayo. This is the time. Ang NPA ay isang teroristang organisasyon. Hindi sila mga biktima, sila ang dahilan kung bakit libu-libong Pilipino, mga sundalo, pulis, guro, magsasaka, kabataan ang nawawalan ng buhay at tahanan at kinabukasan. Mga pulis, pababalikin nyo ba ang NPA na pumatay sa napakarami nyong kamag-anak, kasamahan? Kaya ako wala akong tiwala sa NPA. Alam nyo kung bakit? Nagtatago Kung mabuti
ang kanilang hangarin, bakit hindi sila magpakilala? Ako ay NPA. 'Di ba? Pati yung mga kasamahan diyan sa politika. Alam niyo na kung sino yung mga 'yan. Alam niyo na kung sino ang affiliated na kulay sa NPA. Alam niyo kung sino diyan sa mga senador, sa mga congressman na sumusuporta at supported ng NPA. Hindi ko na po kailangan isa-isahin. Alam nyo kung sino-sino sila. Kaya wala akong, sinasabi ko to parati sa SMNI namin, sa programa. Kami Banateros, I'm proud to say I am Banateros. Kasi kung wala kayong ginagawang masama, bakit hindi kayo magpakilala? May nakita na ba kayo nagsabi, ako NPA? Tama itong ginagawa ko. Meron nagpapakilala, dating NPA, na nagbagong buhay. Hindi yung, NPA ako. Politiko, nakaposisyon. NPA ako. Bakit? Maganda ang aming adhikain. Yung ganun ba? Wala, di ba? Sa halip na makibaka para sa kapayapaan, ang dala nila ay dahas, pananakot at pangingikil sa mga komunidad. Ilan na sa inyo nakikilan ng NPA? Ilan na sa inyo ang napagtripan ng adik? Magsalita na kayo. Kasama ng kampanya kontra illegal na droga, ang laban kontra NPA ay isang laban para sa kinabukasan ng ating mga anak at sa seguridad ng buong bansa. Bilang suporta sa paninindigan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hinihikayat ko ang bawat Pilipinong biktima ng mga teroristang NPA at mga adik na magsalita. Tulungan natin si Tatay Digong. Alam naman natin I'm not saying si Tatay Digong ay malinis. Perpekto. Wala pong taong ganun. Pero kung patungkol sa pagsugpo sa mga adik at NPA ang pag-uusapan, wala ka nang masasabi kay Tatay Digong. Wala ka nang masasabi sa mga Duterte. Wala ka nang hahanaping apelyido kung hindi ang Duterte. Ang inyong mga kwento ay mahalaga. Kayo ang tunay na boses ng bayan. Huwag nating hayaang baluktutin ng mga terorista ang katotohanan. Meron tayong responsibilidad bawat isa po sa atin. Ako, kayo, ikaw, lahat po tayo. At kung kayo ay nabiktima, ang kapamilya nyo, mahal nyo sa buhay na biktima, responsibilidad po ninyong magsalita. Lapit lang kayo sa mga Duterte, I'm sure tutulungan po nila kayo. At yung talagang mga nabiktima, kung hindi po kayo makalapit sa Duterte, message lang po kayo sa akin. Ilalapit ko po kayo sa Duterte. Ito ay hindi laban ng isang tao lang. Ito ay laban ng bawat Pilipino na nagnanais ng kapayapaan at hustisya. Makakaasa kayo, kami ay handang makinig, protekta at kumilos. Sama-sama nating ipaglaban ang isang Pilipinas na malaya sa droga, takot at terorismo. Kaya, alam nyo, wala akong katiwa-tiwala sa gobyerno na adik. Ayoko talaga. Ayoko ng rebelde, komunista, NPA, adik. Yan yung mga ayaw ko talaga. Ever since, hindi ako agree sa mga yan. Kaya, again, uulitin ko. Kaya ang loyalty ko nasa Duterte. That is the very main reason. Because they are fighting drugs and NPA. At kahit kay Pastor Kibuloy, alam naman natin na kung talagang lantarang lumalaban sa mga NPA at rebelde, wala na po kayo makikita bukod sa Duterte, kundi si Pastor Kibuloy. Kaya nga ang respeto ko sa kanila, ang loyalty ko sa kanila sobra. Kaya nang sabi ko, wala ka nang hahanapin na apelyido
kung gusto nyong masugpo yun, Duterte. At bukod sa Duterte, Kibuloy. Alam nyo po si Pastor Kibuloy, this is public knowledge. Nilaan niya ang SMNI para masugpo una itong mga NPA komunista na ito. At the same time, ito mga adik, no? Pero talaga ang focus itong mga komunista. Kaya nga naman, yung mga komunistang politiko na slowly but surely ilalantad namin ang kalokohan nila. Ito mga politiko na ito na ginigipit si Pastor Kibuloy because we all know galit at sinusugpo ni Pastor Kibuloy itong mga NPA. At sila ay nasa isang grupo. Antayin nyo lang po. Kaya nga, pilit nilang ayaw makabalik si Tatay Digong eh. Dahil delikado na naman itong kulay. Isang kulay ng politiko, ng mga politika, grupo ng mga politiko. Alam nyo naman kung anong kulay ito. Na talagang may affiliation sa mga NPA. Kaya pag nakaupo si Tatay Digong at nakabalik ang SMNI in full blast, ang unang aasikasuhin yan, pagsugpo sa NPA. Kaya grabe ang respeto ko sa mga yan. Antayin natin. Siguro naman, kung hindi ka bago sa politika, alam nyo naman yung panggigipit. And that is the very reason na kinakalaban din. Hindi lang si Tatay Digong, kung hindi pati si Pastor Kibuloy. Next topic po tayo. Eto. Grijaldo. Ginantihan si Abante at saka si Dan Fernandez. Tingnan nyo. Detention order versus Grijaldo, binawi na ng Quadcom. Hindi lang kay Grijaldo, pati na rin ata dito sa mag-asawang Attorney Roque, no? Yung kanilang contempt order, no? Pero tingnan nyo. Ang tagal po na nakakulong, nakadetain si Grijaldo. Anong napala nitong Quadcom? May nagawa ba silang batas? Napatunayan ba nila na with basis hindi yung sabi-sabi na may maling nagawa ito si Grijaldo? Kasi gusto nilang ipalaglag kay Grijaldo si Tatay Digong na hindi naman niya ginawa. Sa katunayan, ibinulgar pa ni Grijaldo, para doon sa mga hindi nakakaalam, binulgar ni Grijaldo na ito si Abante at si Dan Fernandez, bago umattend ng hearing, kinausap muna siya. At may mga kondisyones di umano na pinapasabi sa kanya na hindi siya pumayag. Binulgar niya. Kaya kinontempt siya. So may napala kayo. Binawasan nyo lang, inalisan nyo lang ng karapatang pantao. Ito yung sinasabi, human rights kayo ng human rights, Tore. Siya ang nawalan ng karapatang pantao. Ikunulong ninyo. Hindi dumaan sa due process. Ang korte nga bago ikulong. Dinidinig ang buong magkabilang panig. Si Grijaldo hindi nyo pinakinggan ng maayos. Meron na kayong desisyon. Bawat sasabihin niya, binabara nyo lang. Kayo ang nagalit, parang kayo ang nagdemanda, at kayo din ang judge, at kayo din ang nagkulong. Yung pang-aapi nyo at pang-aabuso sa inyong kapangyarihan, ginawa nyo kay Grijaldo. Hindi niya deserve yan. Pagkatapos ng termino ng 19th Congress, inalis niyo yung contempt. Anong napakinabangan? Anong napatunayan nyo? Wala.
Kinawawa lang niyo si Grijaldo. Pero alam niyo, ganyan talaga ang pagkakataon. May kasabihan. Ano tinanim mo, yun ang aanihin mo. Yung iba ang tawag nila karma. Yung iba pa nga ang tawag digital karma. Bakit? Tingnan nyo. Anong nangyari kay Dan Fernandez? Talo. Anong nangyari kay Abante? Talo. Parehas malakas. Talo. Bakit? Kaya mag-iingat po tayo pag nangaapi tayo ng ibang tao. Nangaapi tayo dahil tayo ay nasa kapangyarihan. Iiwasan po natin mang-api kung tayo ay nasa itaas. Iwasan po nating mang-api kung tayo ay nasa posisyon, nasa kapangyarihan at nangaapi tayo ng maliliit. Abusado po yan sa kapangyarihan ng tawag dyan. E di, para kayong nakulam ni Grijaldo, para kayong nagantihan ni Grijaldo. Kaya ito, paalala lang sa ating mga kababayan, wag po nating kakalimutan. Pagka merong gumagawa sa atin ng masama, hindi naman natutulog ang Diyos eh. Huwag natin ilalagay ang batas sa ating kamay. Mag-iwan tayo ng pagkakataon na ang Diyos ay ipagtatanggol tayo. At mas matindi pag ang nagtanggol sa atin ay Diyos. Kaya ito nga, kita nyo, ang bilis oh. Ang bilis. Tingnan nyo nangyari. Sa mga nang-api sa Quadcom, especially to si Dan Fernandez, tsaka si Abante. Tingnan po ninyo. Eh kung kayo, nirespeto nyo si Grijaldo, you handled it like a man, you handled it like a man of God, you handled it like a human being, a man with backbone. If you handle it like a mature person man lang, at least to the very least, a matured person, yung sitwasyon ni Grijaldo, baka panalo pa kayo eh. Eh anong ginawa ninyo? Ginipit nyo si Sara, ginigipit nyo yung mga vlogger, nagpagamit kayo kay Tamba. Look what happened to you. Ha? So mag-iingat po. Mag-iingat po. At kaya nga ako alam ko, unti-unti na nakita nila itong mga politiko ang lakas ng Duterte. Nag-backfire. Kaya sinasabi ko, magsi-shift of power. Marami na pong, this coming 2028, marami nang papanig sa mga Duterte dahil presidential election na po. Wala nang maitutulong si Tamba at si Marcos, si BBM sa kanila. Kasi magpapalit na po ng liderato. I-exit na po si BBM. Kaya lilipat na yung power. No? Again, lalabas ang katotohanan. So wag pong kakalimutan hanggang dito na lang tayo. Sana doon sa mga hindi pa po nakalike ng video na ito, i-like nyo po agad yung video na to. At sa mga hindi ko pa po subscribe po kayo. Muli po, maraming salamat po, Coach Oli po.